Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, June 27 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Panibago pong low pressure area ang ating minomonitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron po tayong tropical depression or mahinang bagyo sa labas ng ating PAR. Pero kung bago ka lang sa ating channel, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit po na notification bell. Importante ho yan para ma-notify ko po kayo sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho, meron tayong low pressure area na minomonitor. Nasa labas po ito ng PAR, pero sa ngayon ito po ay nasa low chance na maging ganap po na isang tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa, bagos nasa labas naman ito ng PAR. Pero kung titignan po ninyo, meron po itong lokasyon ngayon na 1,935 kilometers east of southeastern Luzon. At yung chance nito, kung sakali pong yung dumirection siya, or patuloy na kumilos, papalapit o papasok sa ating PAR, may chance pa rin ito na maging isang ganap na bagyo, Kung titignan natin mga kaibigan, nasa low chance siya, kasama rin dito na posible nga pong humatak sa kanya etong hanging habagat na nasa loob at nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Magkagayon man bukod po dito sa low pressure area na ito, ang tropical depression naman na ating minomonitor ay nasa labas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical depression ito mga kababayan, ito po yung dating high chance na maging isang ganap na bagyo na LPA nasa loob ng ating PAR, pero nung lumabas na sa ating PAR ay naging isang ganap na lamang po siya na mahinang bagyo or tropical depression. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa, pero kung titignan natin sa lokasyon niya, meron na po itong layo na 1,205 kilometers west of extreme northern Luzon. At marami nagsasabi kung nakakaapekto ba na itong trap or extension ng kanyang hangin sa ilang bahagi ng Luzon. At so, as of now, wala itong direktang epekto, pero yung nagdudulot o yung posibleng paghatak sa kanya ng hanging habagat ang nagbibigay ng malawakang mga masamang panahon or maulap na kalangitan sa ilang bahagi ng ating bansa. Magkagayon man bukod po dito mga kaibigan, meron pa rin tayong tinatawag na forecast weather condition, which is ito po yung mga lugar na apektado naman ngayon ng mga thunderstorm at ng southwest monsoon. So mga kaibigan, unahin na muna natin dito sa area po ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro. Kasama na po dyan ang Oriental Mindoro. Ang weather condition po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Yung mga kalat-kalat po na pag-ulan na may kasamang pagkulog at kidlat dahil po yan sa southwest monsoon. So madalas and usually tuwing hapon po hanggang sa gabihan bumubugso yung mga pag-uulan. Napapansin naman natin ilang araw na po sunod-sunod ng mga pag-uulan bandang hapon at minsan inaabot ng gabi na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. So mag-ingat po tayo sa posible pong banta ng mga pagbaha. Gayun din landslide sa mga landslide prone area kung sakaling lumakas po yung mga pag-uulan na ating mararanasan. Ang ilang bahagi naman po ng Visayas ay weather condition po yan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Pag sinabi natin mga isolated, ito yung minsan na pabugso-bugso, minsan uulan tas mamaya wala. Pagdating ng bandang hapon, meron na naman yung hindi siya continuous. At kung titignan natin, posible itong samahan ng mga thunderstorm, yung mga pagkulog at pagkidlat. Kung sakaling lumakas, mag-ingat po sa posibleng banta ng pagbabaha, yung mga lugar ho na aking binanggit at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po tayo sa Metro Manila, kasama ang ilang bahagi ng ating bansa, ay posible rin makaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Pag sinabi natin localized thunderstorm, ito yung minsan mga malalakas na pag-ulan kahit wala pong bagyo, At ito ay madalas sa hapon at sa gabi na tumatagal pa rin po kaibigan ng 2 hanggang 3 oras. Muli ko pong ipapaalala, wala tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
pero merong LPA sa labas na may tsansa na maging isang ganap na tropical depression kung magbago or lumakas po ang pagkilos nito. So sa ngayon wala pa naman tayong nabubuo na pangalawang bagyo kasi may mga update na lumalabas na bagyong Bising na nga daw po. Hindi natin makakonsider na bagyong Bising ito nga pong tropical depression o mahinang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kasi nung nabuo siya bilang isang tropical depression ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala pa tayong unang bagyo. And ina-expect natin bago po matapos ang buwan ng June ay isang bagyo pa ang posible nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At in case mabuo ito, tatawagin po itong bagyong Bising sa ating pangalawang bagyo na yan, Auring, at pangalawa po yung Bising. So ito may idadagdag tayo mga kaibigan. Ang malaking parte po, bahagi na Luzon ay posibleng makaranas po ng tinatawag natin na heavy rainfall warning alert, Madalas po yan sa hapon. At ito po kasi sinasamahan ng mga pag-uulan dahil po sa localized thunderstorm at hanging habagat or southwest monsoon. Bali yung pinagsama po na yan ang nagbibigay po ng mga pag-uulan bandang hapon. So marami nagtatanong sa atin, kung sakali daw ba na magkaroon ng senaryo na itong LPA sa labas ng para ay maging isang ganap na bagyo, ito yung magiging malakas ba or hindi? Well, kung titignan natin upon checking sa ating mga latest forecast update, mahina o maliit yung tsansa na maging isang malakas na bagyo nga po, etong LPA na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, nating tuwari tayo mga kababayan at posibleng matapos ang buwan ng June ay malabo din naman o maliit din naman yung tsansa na may mabuo pa na isang ganap na bagyo, Pero hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng pong mangyari. Ngayon mga kababayan, muli kong pinapaalala kapag ganitong rainy season or tag-ulan ay madalang na po yung tinatawag natin na monsoon break, Kasi nung nakaraang mga buwan, nakita naman natin, nung nag-start po yung tag-ulan, nakaranas pa rin tayo ng sobrang mainit na panahon, Maraming nagtataka. Yan po yung tinatawag natin na monsoon break or pansamantalang pagkawala po ng habagat pero panandalian lamang. At eto nga, nakabalik ng habagat at eto pag may habagat tayo, napaka madalas po, yung pagkabuo po ng mga low pressure area pero hindi naman lahat ng low pressure area na yan ay nagiging isang ganap na bagyo. Iba't ibang mga senaryo yan. So sa nagtatanong yung LPA sa labas kung magiging bagyo ba, well sa ngayon ay maliit pa naman yung chance pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad. So pinapaalala ko mga kaibigan, dahil nga po tag-ulan na at lagi kong pinapaalala sa inyo, maging updated po tayo sa lagay ng ating panahon. Lagi po kayong makinig sa ating mga update para aware tayo sa mga lugar po na posibleng makaranas po ng mga pag-ulan. Pangalawa mga kaibigan, kung sakali po magkaroon ng mga pag-uulan, ay magdala tayo lagi ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan. At eto pa, yung mga importanteng mga files natin, mga papers, isild po natin ng maayos sa plastic at dapat may mga cover, dahil kapag minsan nagkaroon tayo ng malawakang malalakas sa pag-ulan, yung mababang lugar, ay nakakaranas sa mga pagbaha. Minsan ang sinisafety nila yung mga gamit, yung mga papers, hindi na po nila inaasikaso, which is yun po yung pinaka-importante. Dagdag ko din, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw para hindi po tayo labas na labas kung sakali magkaroon po ng mga malawakang pag-uulan dahil nga po dito sa southwest monsoon at mga localized thunderstorm. At panghuli, lagi po tayo manalangin sa Diyos dahil nga po ang safety pa rin natin ang mahalaga mga kaibigan ko. At alam naman natin na God is in control. Alam niya naman kung magiging malakas na bagyo o hindi ang isang LPA. So ipag-pray natin na magbago yung pagkilos nga po at lahat ng mga LPA ay malusaw. So ngayon mga kaibigan, yan muna ang update natin, and please makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe and then pahit na rin po na notification bell. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.